I am Jelina Ocbanya. I am Ronalina Biara. I'm Druban Jaren B. Coronado. I'm Larry Clay R. Esposo. I am Jillian Sarmento. Welcome to our video podcast. Beyond Profit, Corporate Social Responsibility, and Action. Today, we will talk about how the business owner puts corporate social responsibility into business practice, not only in a business operation, but also in the caring for the employee, the community, and the environment. We are joined today by the owner of Soulmate Diner, who believes that businesses have a deeper responsibility to society, which is Sir RJ Amores. Good day po. What do you as the owner po ng Soulmate Diner, ano po yung makukontribute nyo sa Masinloc community na makaka-contribute din po sa businesses nyo? Yung ano po, doon yung quality ng product na binebenta. Tapos, mga pang-budget meal as student, naglabas kami ng mga pang-budget meals. Para syempre, alam mo naman ngayon, pamahal lahat eh. Kaya naglabas kami ng mura para afford pa rin ng mga estudyanteng pinagkakasya lang yung mga budget nila. Bakit po kailangan ng isang staff na itrato pa rin po ng tama yung customer kahit na po nagkakaroon po ng conflict between staff and sa customer po? Sa isang business po, kailangan po talagang parang bigay galang sa customer. Kasi minsan, isa rin yan sa dahilan kung bakit bumabalik yung mga customer eh. Kunyari, sasabihin na sa iba, tara, sa tayo kakain, sa ganito. Kasi ang mabait ng staff doon, ganito yung pag-ano nila sa mga customers, pag-approach nila, ganun. Minsan kasi, staff din kasi yung sumisira eh. Pag kunyari sa isang business, tapos pumasok ka, tapos parang ang pangit ng approach sa'yo, parang hindi na babalik yung customer. Unlike sa approachable ka, ganun. Parang ang mangyayari, kakaibiganin mo yung customer para babalik sa'yo. Overwhelming sila. Parang, kumbaga, pag sa susunod na balik nila, parang welcome na welcome sila sa inyo, ganun. What inspired you to start a business? And bakit po naisip nyo na Soulmate Diner po ang ipangalan sa businesses nyo? Sa business po, yun sa na-inspired po. Dahil sa family po namin, parang, syempre gusto mong makaahon sa hirap. Lahat naman tayo ganun ng perspective natin eh. Kumbaga, kasi sa panahon ngayon, wala talagang umaasin sa trabaho lang. Business talaga ang bubuhay talaga. Kahit sa mga mayamang tao, talagang marami silang business. Kaya yun sa fam ko yung naging inspirasyon ko para mag-business ako. And paano niyo po tinawag na Soulmate Diner yung businesses? Kumbaga, kahit siya Soulmate Diner, hinanga po namin siya sa sa Bible po, sa Christian, ganun. Tapos parang parang double meaning na rin siya sa parang malay mo, dyan mo matagpuan yung pag kumain ka, ganun. Diba, single ka, so dyan mo matatagpuan yung partner mo, ganun. If a customer complain about your service or wrong order na nabigay nyo sa kanila, how you handle it? Pag sa mga mali po yung nabigay ng staff na serving na pagkain po sa nag-order na customer, pinapalapit na lang po, pinapahingi po namin sila ng pasensya na mali po yung nabigay na order, ganun, pinapalitan po namin ng tamang order po nila. Tapos dinadagdagan na lang po namin for compensation po. How do you ensure po that the waste from Soulmate Diner is disposed properly and doesn't harm the environment? Yung mga mga pinagkainan, mga kalat, iniipon po namin siya sa garbage. Pag tuwing gabi po, dinidispose namin siya sa designated area po ng basuran dito sa Pasalubong Center. Tapos tuwing umaga po, pinipick up po siya ng mga garbage truck. Ganun. Kaya na-ensure po namin na talagang hindi siya nakakakalat sa environment. How do you balance po earning a good profit and helping others? Do you allocate part of your extra income po ba na tumulong sa komunidad nyo? Yes po. Pag may sobra po kami, tapos meron pong lalapit sa amin, nagbibigay ng sobre na kailangan daw po nila ng pandagdag sa ganito, sa kailangan nila. Nagbibigay naman po kami para makatulong kahit paano sa iba. What advice can you give po to us, marketing students who aspires to have a business soon po?
Ang ma-advise ko lang sa kanila, doon. Sa una naman talaga mahirap eh. Kasi kunyari nasa level 1 ka pa lang. Hassle lang ng hassle, ganun. Grind ka lang ng grind araw-araw, wag ka susuko. At saka darating talaga yung araw na sobrang tumal, 0 days talaga. Tapos, wag mo lang siyang hahayaan bumagsak ng bumagsak. Darating ka rin sa punto na, aangat din. Ganun. Paano niyo po sinisigurado na honest and accurate po yung advertising ng business niyo? Unang-una pag nagpo-post po kami sa page for advertising, yung picture po mismo ng product, yun po talaga yung nilalagay namin. Tapos, lahat po ng nakalagay doon, nasa captions din po, para alam din po ng mga customers kung ano po yung mga nakalagay dyan. Tapos, pag sa order naman po na diner, ganun, pinapaliwanag po namin sa kanila na ganito po siya niluto, ganito po yung nilagay, para alam po nila na ano po talaga yung order nila na yun po talaga yung nakalagay doon. Paano niyo po sinisigurado na sumusunod po kayo sa rules and regulation ng gobyerno? Una po, meron po pag meron po bumili, tapos nangihingi po sila ng OR, bibigyan po namin sila ng OR. Tapos every 3 months po, nag-comply po kami sa BIR para sa tax po. Ganun. Every 3 months po, para iwas penalty po sa shop. Kasi malaki po yung penalty din eh. Pag yung late po kayo nag-update, tapos umikot yung nagta-tax map, tapos nahuli kayo na ni-updated. Yun, penalty ka agad po yung malaki. Ano po ang importance ng trust at regulation para po sa tagumpay ng business niyo? Unang-una po, kailangan po talagang magkaroon ng trust, lalo na sa mga staff na ginagawa nila ng tama lahat ng mga products, orders, ganoon po na sinaserve sa mga kumakain. Tapos sa reputation po, dun po papasok yung ng tiwala mo sa mga staff mo na okay naman yung order na binigay sa okay yung pagkakaluto, para hindi masira yung reputation mo sa mga customers. Tapos yun ang magbo-boost sa'yo na tumaas pa ng tumaas, para kunyari may kumain sa iyo tapos nagustuhan nila. Okay. Tapos sasabihin niya ngayon sa ibang tara doon tayo kakain, okay doon, ganoon. Hanggang sa kumalat na mas gaganda pa yung reputation mo ngayon sa tao. How does the community benefits from your business? Yung benefits po ng community sa amin, lalo ngayon po summer, marami pong nag-a-apply sa amin ng mga students na in case i-vacation daw po nila, mag-summer job na lang po sila sa amin. Tinatanggap po namin sila parang summer job, pero pa rin, sumasahod pa rin po sila, ganun. Sideline po, kumbaga sideline ngayong bakasyon. Ganun, tinatanggap po namin sila. Is how do you help maintain the welfare of the environment? Sa welfare po ng environment, gumagamit po kami ng mga eco-friendly like mga paper cups, mga tawag doon, sa mga take-out na gawa sa paper po, ganun po. How does Soulmate Diner define a success as a business and as a responsible member of society? Pinaka-goal namin pag success, ganun. Kumbaga, kahit anong hirap, dinadara-diretso pa rin namin. Tapos, kumbaga, mas pinapalawak pa namin yung kalaman namin sa industriya ng mga pagkain, ganun, para maglabas ng bago. Tapos, nagpaplano na rin kaming mag-expand pa sa iba't ibang lugar para mas maging successful pa. Siguro 5 years, ganyan, 3 years, parang ganun. Yun ang goal namin. In what way does Soulmate Diner support local farmers, supplier, or small business in Masinloc? Sa support po namin sa local farmers natin, meron po kaming supplier diyan sa market ng ng mga totoong patatas. Kasi yun po yung gamit namin sa fries namin, po talagang fresh na potato po talaga. Tapos sa lettuce, kamatis, cucumber, ganun po. Lahat galing po sa local farmers natin sa palengke lahat. Ganun po. Ano pong pinaka-importanteng ethical value ang sinusunod ng Soulmate Diner? Binabalyo po namin yung customers, staff, tapos suppliers po with the good behavior, tapos pagiging open po sa products, ingredients, tapos policy po. Ganun po. Paano niyo po nami-make sure as a owner na yung mga employees niyo po are working in a safe and fair environment? Sa safe po, tinuro namin sa kanila na kung paano yung proseso ng tamang paggawa para iwas aksidente. Kunyari, sa pagkat ng mga chickens,
paglagay ng tama ng product sa mantika para di tatalsik. Tapos sa fair of environment naman po, tinatatur po namin silang parang pamilya para parang ano lang kayo, kumbaga parang naglalaro lang kayo habang nagtatrabaho. Parang hindi nyo ramdam yung pagod sa whole shift, ganun. Tapos uwi kayo na masaya, ganun. How important is honesty and transparency when dealing with customers and suppliers in your business? Pare, meron silang orderin sa amin. Ano po yung ganitong product, ano po yung mga nakalagay. Ganun, sinasabi po namin sa kanila kung ano yung mga ingredients, kung anong tatanong sila. Kasi merong customers na minsan allergy sila sa ganito. Kaya ganun sinasabi namin talaga yung totoo na para baka mamaya, pag di mo sinabi, tas habang kumakain, na allergy sila, ganun. What challenges have you faced in maintaining honesty and fairness in your business? Matinding challenge namin sa maintaining honesty and fairness. Ano sa honesty siguro yung sa mga feature ng products namin, yun na rin nilagay namin sa menu. Kasi sa ibang business, parang kumukuha lang sila sa sa ibang site, gano'n, tapos ilalagay nila sa menu nila, tapos pag in-order mo, di naman pala yun yung mismong kumbaga yung iba yung itsura, kumbaga. Ngayon sa akin ginawa namin, para maging honest, kung ano yung mismong isuserve sa'yo, yun talaga yung nakalagay sa picture ng menu. Ganun. Para fair naman po sa lahat. Ganun. Thank you very much, Paul, for your insights. Truly, corporate social responsibility isn't just about business. It is about genuine care for people and the environment. That conclude our video podcast. Remember, the true success of a business is not measured by a profit, but by the good it brings to others. Thank you. And doesn't harm the environment. What is the most ethical Is how does the benefit from your... Wait nga lang. Updated po lagi para iwas na rin po, ulitin na natin. How does the community benefits from your business? And this is our video podcast. tama narinig tayo. Video podcast. Ulitin natin yan. Cut na lang. How important is honesty and transparency? If a customer That's conclude. Wait. I just had to let you know you're